Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Tatlong pares na bakbakan po ang ating tatalakayin ngayon. Main event dito si Tipong Lopez kontra Arnold Barbosa. Sinusundan nila ni Devin Haney at Jose Carlos Ramirez, Ryan Garcia kontra Rolando Romero. Ang kanilang fight schedule ay sa May 2, 2025. Nagaganapin po sa Times Square, New York, USA. Under ito sa promosyon ng Golden Boy ni Oscar at Matchroom ni Eddie. So sa mga labanan o bakbakan na ito, tayo po'y maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison, analysis, na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging liyamado, saan naging lihado itong magkabilang panig. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang kabahang video at nang sa ganon makakuha kayo ng mga basihan, idea sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa pagkapanalo dito po sa naturang suntukan. Maaari ang inyong desisyon ay papabor o tataliwas ito sa aking pananaw, prediction sa laban. Ngunit ang mahalaga, makapagdesisyon po kayo gamit ninyong basihan ay ang ating comparison, fight analysis, prediction o ang buong video mga idol. So, bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana supportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po napapasalamat sa inyong lahat. Wala po ndong sports PH mga idol kung wala po talaga kayo. Kaya ang inyong suporta malaking bagay na po yan dito sa ating munting channel. Oo. Salamat po ng marami. So, hindi na natin ito patagalin pat simulan na natin. At ang unahin natin dito na labanan na ating tatalakayin ay ang labanan sa pagitan ni Devin Haney at Jose Carlos Ramirez. So, dahil sa magkaroon tayo ng comparison, alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig. Unahin natin sa panig ni Jose Carlos Ramirez. Bilang isang professional boxer, si Ramirez ay may impresibong kartada. 29 wins with 18 wins coming by way of knockout. May 2 talo at wala pa naitalang tabla. Sa kanyang 2 pagkatalo sa puntusan, lamang po ito natatalo. May edad na 32 anyos at ang height 5 foot and 10 inches, reach 72 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 62%. Last fight November 16, 2024, nakasagupan nito si Arnold Barbosa. Talo sa huling laban si Jose Carlos Ramirez by unanimous decision. Karanasan o eksperyensya nitong si Jose Carlos Ramirez. Ito po ay dating Unified World Champion sa Super Lightweight Division. At nakipag-unified ulit ito doon kay Josh Taylor para sa isang undisputed world title bout. Na kung saan mga idol natalo itong si Jose Carlos Ramirez sa laban kontra Taylor. So ngayon magngalan tayo ng mga iilang individual na dating mga nakalaban ni Jose Carlos Ramirez na kung saan nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan. So nangunguna po si Josh Taylor kasi nga po diyan siya nakitikim ng talo. Victor Apostol, Jose Cepeda at ang kasalukuyang WBO interim sa Super Lightweight Division na si Arnold Barbosa. Yan lang po ang ating pinangalanan. Bagamat marami-rami na itong nakalaban na mga D-calibre din, na mga boksingero na nakapagbibigay din po talaga sa kanya ng magandang karanasan. Pero hahaba po kasi ang ating video kung pangalanan ko lahat ang dating mga nakatunggali nitong si Ramirez na kung saan nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Ngayon, dadako naman tayo sa panig ni Devin Haney. Si Haney naman po bilang isang professional boxer may impresibong kartada. 31 wins with 15 wins coming by way of knockout, undefeated. So, sa mata nating mga boxing fans, di natin makalimutan na ito po ay minsan ang tinalo talaga ni Ryan Garcia.
Hindi na malilimutan yon, pero sa record kasi nga pinaboran itong si Haney na mauwi sa no contest yung laban, so nananatili po itong undefeated. Sa ngayon may edad na 26 anyos itong si Devin Haney, height 5 foot and 9 inches, reach 71 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 48.39%. Last fight April 20, 2024, Ryan Garcia, na kung saan nga nauwi sa no contest na bago ang hatol ng mga hurado. For the first time yata sa boxing history mga idol na binago yung kanilang hatol. Oo. Alam ko naman na itong ating talakayan ay talagang panatiko sa boxing. Comment nyo nga po kung mayroon bang nagbago din ang hatol ng hurado maliban dito kay Ryan Garcia at para sa akin ito kasi yung pinaka-kaunahan yata na binago ng mga hurado, binago ang kanilang paghatol sa laban. Oo. So ngayon, dadako naman tayo sa experience ni Devin Haney. Before ito pumasok sa pro boxing, siya po ay dating lumalaban sa amateur. Hindi ko na lang po banggitin kung nakailang laban siya sa amateur, pero nakailang busy sila magsagupa ni Ryan Garcia sa amateur fights. Oo, ganyan. At itong si Devin Haney naging 2 division world champion, undisputed world champion sa lightweight division at nag-world champion ng WBC dito po sa super lightweight division matapos yung talunin si Prograis. Yan po. Na kung saan ang mga nakasagupa ni Devin Haney na kung sa para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan at ang iba pa nga nito ay dapat tinalo na si Haney doon sa lightweight division. Basil Lomachenko. Para sa akin panalo si Lomachenko doon I'm very sorry pero yun po talaga ang aking pananaw. Maaring hindi kayo sang-ayon pero yun nga ang aking pananaw na panalo dapat doon si Lomachenko. Ryan Garcia, George Cambusos, Regis Prograis. Yan po ang mga nakalaban ni Haney. Although marami na siya nakalaban mga idol, pero yun nga, nagngalan lang din po tayo ng 4 na individuals na para sa akin importanteng banggitin dito sa ating talakayan. Although marami na siyang nakalaban na mga di kalibre din mga idol. Oo, pero yun nga. So sa skills ni Devin Haney, technical fighter, taglay-taglay ang sweet science of boxing. Yun tinatawag nilang hit at not getting hit. Ayan. For short sa Philippine sa ating wika dito sa bansa natin is hit no hit. Pinaka-iksi yan mga idol na pagtatawag ng sweet science of boxing. Yung hit no hit. Yung mahilig tumakbo. Ganyan. Okay. So dito tayo sa ating gagawing comparison. Sa ranking ng BoxRec, dito po sa Super Lightweight Division, rank 1 si Haney mga idol out of 2,671 ka mga boksingirong lumalaban sa Super Lightweight Division. Samantala itong si Jose Carlos Ramirez is rank 11. Sa bansang Amerika, rank 1 ulit si Haney out of 368 ka mga boksingirong Amerikano na lumalaban sa Super Lightweight Division. Si Jose Carlos Ramirez, which is ang kanyang nationality is American din naman, rank 5 po siya mga idol. So ngayon dadako na tayo sa physical na appearance at unahin natin sa edad. 26 years old si Haney, 32 years old si Carlos Ramirez. So mga idol, parehong nasa prime ang dalawang maglalaban. Sa height, mas matangkad po si Carlos Ramirez ng 1 inch. Oo. Sa reach, 1 inch pa rin lamang siya. Sa power, lamang ulit itong si Jose Carlos Ramirez na kung saan umabot po ang kanyang knockout ratio sa 62%. Samantalang si Haney is may knockout ratio lang ito na 48.39%. So, height, reach, power lamang si Carlos Ramirez. Pero mga idol, itong height ni Haney, posibleng hindi na ito akma ngayon kasi nga noong nakuhanan si Haney kasi ng original na height mga idol, yung pag-record talaga sa height, bata pa siya mga idol. So, posible na sa 5'10" na rin to si Haney. So, activity fights, parehong aktibo pa mga idol ang dalawa. Sa experiensya, 2 Division World Champion si Haney, dating World Champion naman si Jose Carlos Ramirez. So, halos masasabi kong sa experiensya is 50-50. Sa skills, 55-45 in favor of Haney. Technical fighter,
knockout boxer, technical fighter, taglay ang sweet science of boxing. So, tapos kontra boxer puncher. So, mga idol, para sa akin, 55-45 pabor sa technical fighter, taglay ang sweet science of boxing. Kasi ang boxer puncher, mga idol, although kayang i-adapt ang technical, kayang labanan ang technical, kayang i-adapt ang galaw ng technical, pero yung sweet science of boxing, mga idol, yung literal na tatakbo, ay isa yan sa posibleng magpapahirap. Oo. Na kung saan epektibo. Pero boring na galaw yan, pero epektibo. Yun yung, kung sana ma-adapt din yan sa Pilipinas. Ay, Kuya Dong Sports, maging boring ang mga galaw ng mga Pinoy kung lumalaban. Mga idol, warrior ang Pilipino. So, para sa akin, kung makuha ng Pilipino ang sweet science of boxing, nasa kanya na lahat. Bakit? Pwede siyang sumabay, pwedeng hindi. Unlike dito kay Hini na talaga minsan hindi sasabay. Guillermo Rigondo, ganyan. Hindi sumasabay minsan. Pero ang Pinoy iba eh. Pagka makuha ng Pinoy ang sweet science of boxing, sa tingin nyo ba, hindi nakipagsabayan pag nakapabor? Warrior tayo. Di ba? Maganda sana ganun. Kasi yung depensa ang ibig kong sabihin, mga idol, na ma-adapt ng Pilipino ang husay sa upinsa, maging sa depensa. Ganyan. So dito, mga idol, sino llamado? Devin Haney. 55-45. Bakit ko nasabing 55-45? Kasi yung boxer puncher at power nitong si Jose Carlos Ramirez, posibleng magpahirap din yan kay Haney, mga idol. Lalo na sa sitwasyon ni Haney. Bagamat undefeated nga siya ngayon, pero sa tingin ka sa kaloob-looban kaya ni Haney, mataas pa kaya ang kanyang tiwala sa kanyang sarili? Gayong ilang beses siyang pinabagsak ni Ryan Garcia sa huling laban. So, expose si Haney sa kahinaan. Pangalawa, yung self-confidence ni Haney hindi ba nababawasan? Baka tatamaan ito ng malakas sa suntok, magbago na naman yung galaw. Yun po ang ibig kong sabihin. So, prediction tayo. Kasi humaba na tayo eh. 55-45 sa comparison. So, prediction ko po dyan, Devin Haney by unanimous decision, split decision. Basta sa decision, mananalo itong si Haney. Kuya Dong Sports, may chance ba si Haney mananalo sa pamamagitan ng technical knockout? Ang kasagutan ko po dyan, this is boxing, anything can happen. Oo, hindi porkit hindi ito kilalang knockout artist ay walang kakayamang knockout. Nakadepende na po yan kung patamaan niya ng solido si Carlos Ramirez. Given ang knockout dyan para sa panig ni Haney. Given na yan. Kasi nga, mas kilala si Haney sa husay sa puntusan. So, sa panig naman ni Jose Carlos Ramirez, dahil 55-45, may laban yan. So, makapiho sa panalo itong si Jose Carlos Ramirez, mga idol, once na mapabagsak niya si Haney, at kung gusto talaga niya manalo na walang pagdidebatehan ang mga boxing fans at maging ang mga hurado, i-knockout niya si Haney. So, sa madaling salita, makapiho sa panalo si Jose Carlos Ramirez once na ma-knockout niya itong si Devin Haney. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo by knockout si Jose Carlos Ramirez? May chance. Bakit? Expose si Haney sa kahinaan. Kaso nga lang, kung hindi ba gagamitin ni Haney sa aktual na laban ang sweet science of boxing, baka literal na tatakbo na naman ito. So mahihirapan si Carlos Ramirez sa pagpatama ng pulido o solidong suntok nung kay Haney dahil sa skills ni Haney. Pero pag makatama yan, may kalalagyan sa Haney, mga idol. At yun ang tsansa nitong si Jose Carlos Ramirez. At nakadepende pa rin kay Ramirez, mga idol, ang kanya ikapanalo. Bakit? Kung maging agresibo ito sa pagbato ng mga suntok, pagbato ng mga kombinasyon, ang sweet science of boxing, mga idol, ang kahinaan niyan, agresibo. Agresibo sa pagbato ng suntok. Sa pagkat sa ring, sa pagsuntok mismo. Mga agresibo ang mga nagpapahirap sa technical fighter. Kahit pa may taglay na sweet science of boxing, mga idol. Oo. Lalo na taglay ni Jose Carlos Ramirez ang power. Di ba? So ngayon, lilipat na tayo sa ibang labanan naman. Ryan Garcia kontra Rolando Romero. Unahin natin sa panig ni Rolando Romero, mga idol. Si Rolando Romero, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada, 16 wins with
13 wins coming by way of knockout, may 2 talo. Ngunit wala pa ni talang tabla. Sa kanyang 2 talo, puro technical knockout ang kanyang sinapit. May edad 29 anyos at ang height 5 foot and 8 inches, reach 68 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 81.25%. Last fight, September 14, 2024, comeback fight kontra Manuel James. Panalo by unanimous decision si Rolando Romero. Eksperyensya ni Romero, dating world champion. Ngayon, magngalan tayo ng 2 individual na dating nakalaban ni Romero na usa nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan. Siyempre, sa laban niya kay Isaac Pitbull Cross, Gervonta Tank Davis, at additional lang natin mga idol si Tandang Belly. Si Tandang Ismael Barroso. Naano ko tuloy One Piece mga idol. Naano ko yung One Piece na si Tandang Belly. Skills itong si Rolando Romero. Boxer puncher. Oo. Boxer puncher din. Pressure, defensive, counter, brawler style, ganyan. May mga shoulder roll din ito, kaso nga lang mahina kasi ang depensa nito mga idol, kaya boxer puncher ang tingin ko sa kanya. Taglay power, timing at accuracy. At expose, mahina sa panga. Oo. So ngayon, pero sa determination mga idol, kayang bumangon ulit. Ma-knock out, pagbalik, nanalo ulit. So matindi rin ang determination ni Rolly Romero mga idol. So ibig sabihin naka-recover na ito sa kanya sinapit. Lamang, yun nga, expose nga kinaan nga ang panga nito. Dahil dyan siya napabagsak, dyan siya din 2 beses siya natalo na tinaman ang panga. So sa panig ni Ryan Garcia, bilang isang professional boxer, si Ryan Garcia naman po ay may impresibong kartada. 24 wins with 20 wins coming by way of knockout. May 1 talo. Ngunit wala pa ni talang tabla. Sa kanya nag-1 talo, knockout din ang sinapit. May edad 26 anyos din. Ang height 5 foot and 8.5 inches. Reach 70 inches. Orthodox ang stance. Knockout ratio 83.33%. Last fight, April 20, 2024. Devin Haney. Dapat panalo, pero nauwi sa no contest mga idol. Eksperyensya, dating WBC interim, dati ring lumalaban sa amateur. Mga nakasagupa, mag-alan din tayo ng iilan. Siyempre, nauna si Gervonta Tank Davis, which is diyan siya nakatikim ng talo sa kanang pagkakataon. Devin Haney, na kung saan ilang beses sila nagpangabot sa amateur at sa professional nagpangabot na sila. Na kung saan nga mga idol inaway sa no contest. Oscar Duarte, Lo Campbell, na kung saan itong si Lo Campbell ay dating world title challenger. Skill si Ryan Garcia, boxer puncher din, pressure fighter style, defensive style, counter punching style, brawler style. Si Ryan Garcia, mas kilala na magaling, mahusay as a counter puncher, like Marquez, like Donaire. Magaling ito sa counter mga idol. Taglay, hand speed, power, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa, average lang din po ang depensa nitong si Ryan Garcia. Pagdating sa durability, may kahinaan sa budiga. At siyempre, marunong din bumagsak pag tinaman sa panga si Ryan. Oo, mga idol. So, expose na rin si Ryan. Kaso nga lang, sa mga huli niya mga naging laban mga idol, nakita natin na sa kondisyon na problema si Ryan Garcia sa laban niya kay Tank Davis. At nakita naman natin kung gano'n siya kapayat noon. At pansin naman talaga na pigang-piga na siya doon sa lightweight division mga idol. So, hindi na siya hiyang doon sa division na yon. So, pero ganun naman, expose na rin siya. So, pagdating naman sa yun nga, sa depensa kuha na siya average lang. So, Kuya Dong Sports, Sinol Yamado. Sa ranking mga idol, si Ryan Garcia pala ay nasa welterweight division na. Tapos si Romero super lightweight. So, ibig sabihin, magpangabot silang dalawa, either bumaba si Garcia sa super lightweight, which is, sa tingin ko, hindi yun bababa ng ganun lang. So, akyat si Romero sa welterweight division kasi ang last fight kasi ni Rolando Romero sa super lightweight. Si last fight din ni Ryan Garcia ay sa super lightweight din, which is si Haney. So, ibig sabihin, for the first time sila magpangabot doon mga idol. Ay, maganda to. Maganda. Oo, magpangabot sila doon. So, dito mga idol, masasabi ko na gusto ko sanang sabihin na 55-45 in favor of Ryan Garcia. Pero,
hindi po magkakalayo ang dalawa eh. Sa skills, halos sa lahat, hindi rin sila magkakalayo. So, ihulog ko ito sa 50-50 mga idol. Total, wala namang titulo dito. At isa pa, hindi po talaga sila magkakalayo halos. Kung marunong man-knockout si Romero, marunong din si Ryan Garcia man-knockout. So sa skills, halos di rin magkakalayo. Lamang sa speed si Garcia, mas magalaw naman si Romero ikumpara kay Ryan Garcia. Flat-footed si Ryan eh. So 50-50 ito para sa akin mga idol. Pagka sinasabi natin 50-50, ibig sabihin mga idol, kahit sino dito, posibleng manalo. So, kaso lamang mga idol, dahil may prediction tayo, pipili talaga ako ng isa. So, prediction ko po dyan, Ryan Garcia may technical knockout, 1-9. Ngayon, kung sakaling hindi magawa ni Ryan Garcia na i-knockout itong si Rolando Romero, Ryan Garcia pa rin ako dyan sa pamamagitan ng unanimous decision or split decision, majority decision, ganyan. So, sa madaling salita, knockoutan o puntusan, pabor ako kay Ryan Garcia. Ngayon, sa panig naman itong si Rolando Romero, mga idol, dahil hindi naman lahat ng nanonood dito sa Dong Sports Page naniniwala sa ating prediksyon. At hindi rin lahat ng panahon na nanalo ang aking prediksyon. Real talk. So, sa panig ni Rolando Romero, mga idol, magalaw ito. Alam niya ang kahinaan ng Ryan Garcia sa bodega, which is dyan nga siya nangayaw sa laban kontra Davis. So, ibig sabihin nito, sa panig ni Romero, posible siyang manalo din by knockout, technical knockout, gamit ang kanyang power dahil hindi po magkakalayo talaga ang power ng mga ito. 80% pa ang kanilang mga power. So, isang suntok lang din kailangan ni Romero para taob din si Ryan Garcia sa bodega o sa mukha kasi marunong naman bumagsak si Garcia kahit tatamaan sa mukha. So, dyan mga idol, gamit ang power at pagkamagalaw nitong si Romero, posible niya madisgrasya din si Ryan Garcia dyan. Anong round kaya? Kuya Dong Sports? 1-10, ganun din, 1-10 or 1-8, ganyan. Posibleng dyan sa mga round na yan, posibleng magkatamaan na yan. Or else, sa early rounds, posible. Kaya nga, 1-10 ang sinasabi ko dito sa dalawang magkabilang panig eh. So, ganun din. Posible niya makuha ang pag-knockout kay Ryan Garcia, lalo na sa late rounds, dahil si Ryan Garcia, medyo hinihingal na ito sa mga late rounds. So, delikado dito si Ryan Garcia man-knockout din sa laban kontra Romero, mga idol. Dahil si Romero, wala akong nakitang kahinaan dito sa stamina. Unlike kay Ryan. So, delikado dito si Ryan Garcia sa late rounds, mga idol. At kung sa puntusan, gamit din ang kanyang skills as a boxer puncher at magalaw. Posible din niyang lamangan sa puntusan itong si Ryan Garcia. Kaya nga, 50-50 lang ito eh. Para sa akin. Ginawa kong 50-50 kasi nga may laban po talaga itong si Romero para kay Ryan Garcia, mga idol. Although itong si Ryan Garcia hindi nalabanan ni Pitbull Cross, may mga dahilan yon. So, dyan mga idol, sa tingin ko, isang magandang laban ito ng dalawa. Alam niyo bakit? Parehong trash talker. Pareho ding may kahinaan. Ngayon, parehong power puncher. Sinong mananaig? Yung hand speed with power o yung galaw nitong si Romero na kung saan masasabi natin maganda rin kasi ang galaw ni Romero eh. Put in and out, yan. Mas magalaw ito eh kumpara kay Ryan eh. Tapos timing din kung bumabato na suntok, may power din. So magandang laban itong idol. So kaabang-abang na labanan ito. Mga idol, nakita ko doon sa BoxRec, si Ryan Garcia daw ay suspendido ng New York Athletic Commission. So, kung hindi man ito matuloy ang laban mga idol, pero nandoon pa rin yung schedule. Kaya nga ginawan ko ito ng video. Kasi nga may schedule sila. At mayroon pa diyang mga nag-request. So, gagawan din natin yan. Teofimo Lopez kontra Arnold Barboza. So, alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig. Kung may chance ba itong challenger kay Teofimo Lopez. Arnold Barboza. As a pro boxer, may impresibong kartada. 32 wins with 11 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 33 anyos at ang height 5 foot and 9 inches. Reach 72 inches. Orthodox ang stance sa count ratio 34.38%. Kasalukuyang hawak ang WBO interim.
Last fight, February 15, 2025, nakasagupa ang dating world title contender o challenger na si Jack Catterall, na kung saan panalo by split decision sa scorecard na 115-113, 115-113. At 113-115. Kaya isdi nga o split decision ang naging hatol ng mga hurado. So, experience ni Arnold Barbosa, kasalukuyang may hawak sa WBO interim. At ang kanyang mga nakalaban at tinalo, katulad ni Jack Catterall na dating world title challenger. Jose Carlos Ramirez ang dating world champion. So, dalawa lang po ang aking pinangalanan. Skills nitong si Arnold Barbosa, boxer puncher din po ito mga idol. Pero maghayag ako sa kanyang specialty. Dahil boxer puncher ito, pressure first style, pero hindi po basta-basta pumapasok sa range ng kanyang tunggali, pabugso-bugso ang pagpasok nito, pabigla-bigla kumbaga. Defensive style, may kahusayan sa pagpapanatili sa distansya, gamit ang footwork at gamit ang kanyang haba na mga reach na kung saan ang kanyang ginagawa sungkit-sungkit 1-2 combination. Counter, taglay ang hand speed, timing at accuracy. Lumalaban din paminsan-minsan sa brulan. 2-2 na labanan mga idol o sa sabayan. Sa depensa, average. Sa durability mga idol, may tibay. Marunong lang din itong bumagsak, marunong din bumangon. So, taglay itong hand speed, timing, accuracy. Oo, yan po ang isang Barbosa. Sa depensa, average. Sa durability naman, may tibay. Pagka sinasabi natin may tibay, hindi sa lahat ng pagkakataon yan. Nagkataon lamang na kaya niya saluhin ang suntok ng kanyang tunggali. Okay, sa panig naman ni Tipo Lopez. Si Tipo Lopez po bilang isang professional boxer, may impresibong kartada. 21 wins with 13 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa naitalang tabla. Sa kanyang nag-isang talo sa puntusan lamang ito natatalo. May edad 27 anyos at ang height 5 foot and 8 inches, reach 68.5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 61.9%. Kasalukuyang hawak ang WBO World Super Lightweight title last fight June 29, 2024. Nakasagupa niya ang aggressive fighter na si Steve Claggett. Panalo ba yun na naman desisyon? Si Tipo Lopez sa scorecard ng 120-108. 120-108, 119-109. Pero sa aking pananaw dito doon sa laban na yun mga idol, sa tingin ko mga idol, split decision. Dahil si Claggett mga idol ay may mga nakuha ding round. At di hamak na mas maraming na ipatama si Claggett. Hindi ko lang maintindihan kung bakit nagkaganon. Pero nandoon na ang hurado, nandoon na ang paghatol, so yun ang masusunod. Dahil hindi naman binago. Kung noon, malimit yung sinasabi na hindi nababago ang hatol ng hurado. Ngayon, sasabihin ko na pwede palang baguhin ang hatol ng mga hurado. Depende sa umiiyak. So ngayon, sa eksperyensya nitong si Tipo Lopez, naging 2 division world champion, unified world champion sa lightweight division at kasalukuyang world champion dito sa super lightweight division. Mga nakasagupa, Vasily Lomachenko, George Gambosos, Josh Taylor. Skills si Tipo Lopez, boxer puncher. Boxer puncher din ang galaw nitong si Tipo Lopez. Pressure, defensive, counter, brawler style, pero magaling din si Tipo Lopez mga idol sa distansya, sa pagpapanatili sa distansya. Doon siya talaga magaling. Bakit? Expose siya sa huling laban. Mahirapan pala siya sa agresibo na mahilig sa bill-to-bill na suntukan mga idol. Hirap siya doon kay Steve Claggett. Sa totoo lang. Taglay naman itong hand speed, power, timing, at accuracy. Sa depensa, average. Bakit ko nasabing average? Mga idol, bukas masyado itong si Tipo Lopez. Oo, delikado makaunter yung kanyang panga. Okay sana kung di rin marunong bumagsak. Kung ito'y katulad ni Gennady Golovkin tatango-tango lang pag tinamaan ito si Tipo Lopez marunong bumagsak, open pa. So average lang po ang kanyang depensa. Ngunit sa durability, syempre, masasabi ko may tibay. May tibay naman siya. Marunong bumagsak, marunong rin bumangon. Pagka sinasabi naman natin may tibay mga idol, hindi sa lahat ng pagkakataon. Nagkakataon lamang na hindi siya napuruhan. Nagkakataon lamang na kaya niya saluhin ang suntok ng kanyang naging katunggali. So ngayon, sino llamado? So dito mga idol,
Lamang po sa height, reach, si Barbosa. Si Teofimo Lopez naman lamang sa power. Malayo ang agwat 61% naka-outrasyon ni Lopez, tapos 34% naka-outrasyon ni Barbosa. Sa sitwasyon, which is pareho naman silang American citizen, so dito mga idol, ang masasabi ko lang, sa sitwasyon, champion si Teofimo, challenger itong si Arnold Barbosa, so maraming pribilehiyo ang kampiyon. Now, once na ang laban, mawi sa close fight, dikit sa scorecard, posible sabihin ng mga hurado na hindi naging sapat ang nagawa ng challenger. So, mas mabango ang kampiyon. Sad to say, natotoo yan. Mas mabango ang kampiyon dito. So, kung magkaroon ng close fight, dikit sa scorecard, delikado ang challenger. Maliban na lang kung malayo ang agwat, mga idol. Sa eksperyensya, alamang po si Teofimo Lopez. Bakit Kuya Dong Sports? Dating naging 2 Division World Champion po siya. Unlike dito kay Barbosa na interim pa lamang. Ngunit, pagdating po sa uri ng kinalaban, halos pareho lang sila. Bakit? Kinalaban ito si Jack Catterall. Si Jack Catterall po mga idol, idagdag ko na lang po sa ating kwento, naging challenger ito sa 4 major title belts noon ni Josh Taylor. Natalo siya sa pamamagitan ng split decision sa laban na yon. Sa rematch, tinalo naman niya si Taylor. Yun ang nangyari. Tapos itong si Jack Catterall, tinalo ni Barbosa. Si Jose Carlos Ramirez, ay dating world champion din yan. Unified world champion sa super lightweight division. Tinalo din yan ni Barbosa. So, 55-45 in favor of Teofimo Lopez, mga idol. Sa experience niya. Sa skills, parehong boxer puncher. Pero, lugi si Teofimo Lopez sa height, reach. Ang tanong, kung makaabot ba si Teofimo Lopez dito kay Barbosa? Dahil si Barbosa, napakagaling nito sa distansyahan. Kung makapasok si Teofimo Lopez, yun ang kanyang chance sa makapagpatama ng mga solido. Ganun pa man, dahil nandito na tayo sa ating comparison, 55-45 in favor of Teofimo Lopez. Kuya Dong Sports, bakit puro na naman yan 55-45? Kasi nga may laban po itong challenger. Kaya kung nagkataon ito na walang titulong pinaglalabanan, 50-50 po ang aking ibibigay dyan. Dahil si Teofimo Lopez naman dito sa super lightweight division, hindi nakatulad nung nandun siya sa lightweight division na once na magkamali ang kanyang katunggali ay may kalalagyan. Posibleng ma-knockout. Pero dito sa super lightweight division, komento nyo nga dyan sa baba kung nakapagpa-knockout ba itong si Teofimo Lopez dito sa super lightweight division. Malakas siya? Oo. Parang si Pacman. Nung nasa siya sa super lightweight division, ay talaga naman. Gulong-gulong ka talaga dyan. Pero nung nandoon na siya sa welterweight division, mananalo si Pacman sa puntusan, which is limit na niya yun. Halos ganun lang. So limit na. Kasi kung ako ang tatanungin ninyo, kung kaya ba ni Teofimo Lopez na labanan si Jeron Ennis sa welterweight division, bogbog ito. So, totoo lang. Kung lalabanan niya si Crawford sa welterweight division, hindi niya kakayanin. Paano mo nasabi? Dito sa kanya performance. Kaya kung itong si Teofimo Lopez dito po sa super lightweight division, nang knockout, bawat laban knockout, so may tendency na may lakas pa yan pagdating sa welterweight division. Pero dito po sa super lightweight division, wala na akong nakita sa kanyang tinumba. Bagsak pa nga siya dyan kay Sandor Martin. Di ba? Talo pa nga siya dapat doon. Real talk. Real talk tayo, hindi yung So, ngayon, 55-45. Dahil nga doon, may laban itong challenger. May laban po talaga yan. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Prediction ko po dyan, Teofimo Lopez by
Unanimous, split decision or unanimous decision? Magtanong kayo, Kuya Dong Sports, may chance bang manalo si Tipo Malupis by knockout? Oo. Siguro mga idol, 1 to 8. Posible niya makuha ang pag knockout dyan. Malakas pa siya sa 8 rounds eh. So 1 to 8. Although kahit sa 12 rounds malakas pa naman si Tipo Lopez, pero 1 to 8. Posibleng magkamali ng galaw itong si Barbosa. Ang pagkakamali lang ni Barbosa dyan, pagka napadikit si Barbosa dyan, ay may kalalagyan si Barbosa. Oo. Posibleng mapabagsak si Barbosa. At kung malas-malasin pa si Barbosa, posibleng ma-knockout si Barbosa. Pero si Barbosa po mga idol, marunong lang yang bumagsak. May tibay. Marunong bumagsak yan. May tibay yan. Kaya masasabi kong, kaya nga sa prediction ko, mas ako na mauwi sa puntusan na posibleng manalo si Tipo Lopez. So ngayon, dahil sa 55-45 lang din naman ito. So sa panig ni Barbosa mga idol, once na mapanatili niya ang kanyang distansya, delikado si Lopez sa puntusan dyan. Naun saan, hindi kataka-taka, hindi kagulat-gulat na mananalo itong si Barbosa sa pamamagitan po ng split decision, unanimous decision, or majority decision. Hindi kataka-taka, hindi kagulat-gulat yan na makuha yan ni Barbosa. Once na mapanatili niya ang kanyang distansya. So, sana sa panig ni Barbosa, huwag niyang gawin yung pabugso-bugsong pasok. Kasi yun ang hihintay ni Tipo Lopez. Mayroon siyang mali doon sa laban nila ni Jack Catterall. Yung pagbugso-bugso niya magpasok, tinatamaan siya ni Catterall. Eh, paano kung si Tipo Lopez ang makasuntok ng ganon? Eh, napakalakas ni Tipo Lopez. Pero yun nga lang, ang question dito, itong si Tipo Lopez dito sa super welterweight o lightweight division, wala nang napatulog yan. Oo. Buong akala ko nga, kaya niyang patulogin yung si Claggett. Bakit? Ang galaw ni Claggett ay puro abante. Si Tio, puro atras naman. In and out si Tio. Pero mas marami ang defensive style ni Tio doon. Hindi siya komportable. Yun ang doon. Na kung saan nandoon na kay Tio ang kakayahang in-knock out yun si Claggett. Or talagang matibay lang talaga si Claggett. Pero dito, yun nga, given kay Tio ang makapag-knock out. Oo, depende kung saan niya mapatamaan itong si Barbosa. Pero yun nga, sa panig ni Barbosa mga idol, na kung saan, yun lang naman ang concern ko, yung wag niyang gawin yung pabugso-bugso pagpasok sa range, yung bugso-bugsong sugod, naging bukas ang kanyang depensa, delikado siya maka-counter ni Tio dahil taglay ni Tio, Tipo Lopez, ang hand speed, yun ang problema doon. Pero kung ipanatili, jab-jab one combination ang gagawin itong si Barbosa, delikado si Tio dyan, na malamangan sa puntos. Oo. Round by round. Delikado. So, Kuya Dong Sports, may chance bang manalo itong si Barbosa sa pamamagitan naman ng technical knockout? Bagamat hindi kilalang knockout artist itong si Barbosa, tandaan natin na combat sports ito, sakitan ito. Hindi porkit hindi kilalang knockout artist ay walang kakayahang mang knockout. Sa laban nga ni si Vinati Nonchinga mga idol kontra noong si Coriel. Si Coriel may knockout ratio lamang na 20%. Knockout si Nonchinga. How much more? Itong si Barbosa na may knockout ratio na 34%. So, nakadepende. Kung makapagpatama ito ng solido-pulido. Pero kusan darating po yan. Lalo na sa mga late rounds. Kusan darating yan. Kaya, dito sa boxing mga idol, hindi porkit hindi kilala knockout artist ay walang kanyang mga knockout. Yun lang po ang masasabi ko. Pero mas na sa puntusan posible makuha ni Barbosa ang panalo dyan round by round. Posible talaga yan. Kaya nga 55-45 lang. Kaya kung walang titulo 50-50 yan mga idol. Dahil hindi ko minamaliit talaga itong si Barbosa. Sa totoo lang. Hindi ko talaga yan minamaliit. Delikadong opponent si Barbosa. Hanggang dito na lamang. Ito po Dong Sports PH. God bless.